Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang kapayapaan. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nagmamagandang loob na sa iyong pagpapala kami mapuspos, kaya't ihanda mo kaming kamtin ang iyong alindog sa langit, pakundangan sa pagbabago sa luma naming ugalit ipinapalit sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, ang mga tao ay nagkaisang parusahan ng kamatayan si Susana. Dahil dito, malakas at umiiyak na sinabi ni Susana, Diyos na walang hanggan, nalalaman mo ang lahat ng lihim at nakikita ang lahat ng bagay bago pa mangyari. Alam mo pong walang katotohanan ang binibintang nila sa akin. Hindi ko ginagawa kailanman ang ipinararatang nila sa akin. Bakit ako kailangang mamatay? Dininig ng Diyos ang kanyang dalangin. Nang si Susana ay dinadala na sa papatayan sa kanya, isang binatang nagngangalang Daniel ang malakas na tumutol. Ayokong mapabilang sa pagbububo ng dugo ng babaeng ito, sabi niya. Tinanong siya ng mga tao, anong ibig mong sabihin, binata? Lumapit sa unahan ng binata at nagpatuloy sa pagsasalita. Mga Israelita, hangal ba kayo na hinahatulan ninyo ang babaeng ito nang di muna sinisiyasat at maingat na sinasaliksik ang katotohanan? Kailangang ulitin ang paglilitis. Walang katotohanan ang katibayang inilahad ng dalawang iyan. Nagdudumaling bumalik ang mga tao. Sinabi ng mga pinuno, Daniel, yamang binigyan ka ng Diyos ng karunungan gaya ng isang matanda. Halika at sumama ka sa amin sa paghatol sa usaping ito. Pagkatapos, nagsalita si Daniel, paglayuin ninyo ang dalawang hukom at magkahiwalay ko silang sisiyasatin.
Na mapaglayo na sila, tinawag ni Daniel ang isa at sinabi, "Matandang walang pinagkatandaan, inilalantad ka na maraming kasalanang ginawa mo. Hindi makatarungan ang mga hatol na iginagawad mo. Pinarurusahan mo ang walang kasalanan at pinalalaya ang talagang nagkasala. Di ba sinabi ng Diyos, huwag ninyong parurusahan ng kamatayan ang walang sala? Kung talagang nakita mo ang ipinararatang mo sa babaeng ito, sabihin mo sa amin, sa ilalim ng anong puno sila nagtatalik ng matutop ninyo?" Sumagot siya, "Sa ilalim ng punong hati." Sinabi ni Daniel, ganon. Buhay ang kapalit ng iyong sagot, pagkat ibinigay na ng Diyos sa kanyang anghel ang parusa mo at hahatiin ka sa dalawa. Inilayo siya roon at ipinatawag ang kanyang kasama. Paglapit nito, sinabi ni Daniel, "Ikaw naman, anak ni Kanaan, hindi ka tunay na Hudyo. Binihag ng alindog ng babae ang iyong isip at inalipin ng kahalayan ang iyong puso. Alam na namin ngayon ang ginagawa mo sa mga kababaihan ng Israel. Tinatakot mo sila para pagbigyan ang iyong kahalayan. Subalit narito ang isang babae ng Huda na hindi natakot sa iyong kaimbihan. Sabihin mo, sa ilalim na anong puno ninyo nakita ang inyong pinagbibintangan?" At sumagot ang matanda, "Sa ilalim ng punong putol." Gayon, pakli naman ni Daniel, "Buhay mo ang katumbas ng kasinungalingang ito, pagkat naghihintay na ang anghel ng Diyos upang putulin ka sa pamamagitan ng tabak." Dahil dito, nagsigawan sa tuwa ang lahat na nakasaksi at nagpuri sila sa Diyos sapagkat inililigtas niya ang mga nagtitiwala sa Kanya. Binalingan nila ang dalawang hukom matapos patunayan ni Daniel na sila'y nagsisinungaling at nanumpa ng di totoo. Hinatulan silang mamamatay ayon sa kautusan ni Moises. Ang nagparatang ng di totoo ay siyang lalapatan ng parusang nakatakda sa kasalanang ipinaratang niya. Naligtas nga sa kamatayan ang isang taong walang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Ang tagilim, Panginoon ko'y kapiling. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. At sang-ayon sa pangako na kaniyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay, kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan. Hindi ako matatakot, pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, sa ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapa. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sa saakit, tataglayin, habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Magsitayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga olibo. Kinaumagahay nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya't umupo siya at sila'y tinuruan. Nooy dinala sa kanya ng mga eskriba at mga pariseyo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo?" Itinanong nila ito upang subukin siya nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus, kaya't sila'y tiningnan niya at sinabi ang ganito, "Sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya." At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis, simula sa pinakamatanda. Walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tinignan siya ni Jesus at tinanong, "Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo?" Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag nang magkasala." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Manatili po tayong nakatayo. Mag-aantanda po tayo ng krus habang iginagawad ang pagbebendisyon ng aklat ng mabuting balita. Magsiupo po ang lahat. Ito ang huling linggo bago tayo pumasok sa mahal na araw, kung kaya't next week, Holy Week na. At tamang-tama lamang na nandito tayo sa araw para kay Santo Padre Pio. Tayo na nagdarasal, tayo na mangungumpisal, tayo na may sakit at nagmamahal kay Santo Padre Pio. Habang tayo ay nasa banal na panahon ng Kwaresma, inaanyayahan tayo ng simbahan na magnilay tungkol sa awa ng Diyos at sa ating pagbabalik loob. Dalawa ang sinasabi sa atin ngayon: the mercy of God and our commitment to conversion, to new life. Mahalaga itong dalawang ito. Ang Diyos na maawain. Kung tayo mga Pilipino, sanay tayo kung tatanungin nga, "Kumusta ka?" Awa ng Diyos, okay man. Yan. Sa Ebanghelyo ngayon, mula kay San Juan, ay nagsasalaysay tungkol sa babaeng nahuli sa pangangalumya. Isang taong hinatulan na ng lipunan, ngunit tinanggap ng Panginoon na may awa. Ito rin ang narinig natin sa unang pagbasa na ang pangalan ng babae ay si Susana. Napagbintangan na, napaghusgahan na. Dinala ng mga Pariseo ang babae kay Jesus upang siya ay hatulan. Ayon sa batas, dapat siyang batuhin hanggang mamatay.
At ganun din, sa unang pagbasa, kay Susana, hinatulan na ng kamatayan. Ngunit alam natin ang sagot ni Jesus sa Ebanghelyo. Ang walang kasalanan ang unang bumato, isa-isa sa kanila ay umalis. At sinabi sa babae, hindi rin niya hinahatulan. Humayo ka at huwag ka nang magkasala. Dito natin makikitang dalawang mahalagang katotohanan sa panahon ng Kwaresma. Ano ang dalawang itong katotohanan sa panahon ito ng Kwaresma? Nabaon natin bago pumasok sa mahal na araw. Katotohanan tungkol sa kasalanan. Pangalawa, na mas dakila ang awa ng Diyos. At kahit na tayo paulit-ulit na nagkakasala, nandiyan ang Diyos na magbibigay ng pagpapatawad kung tayo magsisisi at magbabagong loob. Ito rin ang diwa sa buhay ng dakilang banal na ating ginugunita tuwing 23rd of the month, si Padre Pio. Kilala siya bilang pare na nagpapakumpisal. Pare na siyang nagiging daluyan ng awa ng Diyos. Maraming tao ang lumalapit sa Kanya upang mangumpisal dahil alam niyang hindi lamang sila hahatulan kundi tutulungan na makaranas ng awa at habag ng Panginoon. Kung kaya't dito sa Archdiocese of Lipa, meron ditong dalawang simbahan na aking itinalaga, sentro ng pangungumpisal. Ang Divino Amor ng mga Redemptorist sa Lipa at itong simbahang ito. Kung kaya't sa likuran natin, meron dyan Reconciliation Center. Pupunta kayo rito, hindi lamang magsimba, magbalik loob, mangumpisal. Madalas sabihin ni Padre Pio, ng pagkumpisal ay hindi lugar ng kahiyaan, kundi tagpuan ng awa ng Diyos. Tulad ng babae sa Ebanghelyo, marami sa atin ay may kasalanan at kahinaan. Sasabihin namin, RSB, tao lamang po. Tao lamang po. At tayo'y makasalanan. Kung kaya't hindi tayo pinahihiya ng Diyos. Sa halip, tinatawag niya tayong magbagong buhay. Kung kaya sa mga binasa ngayon, napakalinaw, awa ng Diyos at ang ating pagbabalik loob sa Diyos. Sa diwang ito, maganda rin pakinggan ang paalaala sa atin ng Santo Papa, Papa Leon, tungkol sa awa ng Diyos sa panahon ng Kwaresma. Anong sabi ng Santo Papa sa panahon ito ng Lenten season? Listen, Lent is the privileged time when God's mercy seeks us out, heals our wounds, leads us back to the joy of communion with Him. Mga kapatid, ang Kwaresma ay panahon ng pagbabalik loob at pagtingin sa pag-asa na may Diyos. Kung paano natin hinahatulan si Jesus ng babae, kung paanong hindi hinatulan ni Jesus ang babae, kundi binigyan siya ng bagong simula. Ganon din ang ginagawa sa atin ng Diyos. Bagong simula. Kung kaya tayo rito na nagsisimba tuwing 23rd of the month, araw ni Padre Pio, nagsisimula. Nagsisimula saan? Kaalaman na may Diyos na mapagpatawad. Kaalaman na tayo'y tao lamang at kinakang magbalik loob sa Diyos. Nag-uumpisa, sapagat dito sa ating national shrine, hindi lamang spiritual gifts o biyayang tinatanggap natin. Ako'y natutuwa, Father Oka, ang ating rektor, sapagat ngayong araw, ang first year anniversary na ginagawang charity activities ng Santo Padre Pio. Hindi lang pangungumpisal, hindi lang healing, napakarami natin activities upang umpisahan at maramdaman ang biyaya ng Diyos at awa ng Diyos. Ako'y nagpapasalamat sa napakaraming mga volunteers
na siya nag-uumpisa ng ating buhay. Medical mission, dental mission, eye check-up, psychological counseling, lalo na sa mental health, family and marital counseling, spiritual direction, legal consultation, acupuncture, at ngayon, sa unang pagkakataon, meron tayong free blood testing, blood sugar, cholesterol, creatinine. Kung wala tayong may babayad, libre. Kung kaya't hindi lamang spiritual gifts ang tinatanggap natin ngayon. Napakarami sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, tinatanggap natin. Mga kapatid, ang kwento ng babaeng makasalanan ay paalaala sa atin na huwag natin mapaghusgahan ang kapwa. Madali para sa mga Paraseyo na ituro ang kasalanan ng iba. Ngunit ipinakita ni Jesus na bago natin husgahan ang iba, kailangan muna natin tingnan ang sarili nating puso. Ito rin ang paalaala ni Santo Padre Pio sa araw na ito. Mas mabuti ang umiyak sa sariling kasalanan kaysa maghanap ng kasalanan ng ibang tao. Sa pagunitan natin kay Santo Padre Pio sa araw na ito, naway matutunan natin ang tatlong bagay. Magtiwala sa awa ng Diyos, lumapit sa sakramento ng kumpisal, maging maawain din ang ating kapwa, at tulad ng sinabi ni Jesus sa babae, sinabi niya rin sa atin ngayon, nagsisimba dito sa Padre Pio at kayo nanonood sa akin sa Facebook Live. Hindi kita hinahatulan. Humayo ka at huwag ka nang magkasala. Hari nawa sa pagpasok natin sa mahal na araw, maramdaman natin itong Diyos na ating pinaniniwalaan ay maawain. At tayo rin babalik loob sa Diyos. Parang matapos ang mahal na araw, sabihin natin, buhay si Jesus sa aking buhay. Pagpalain tayo ng Diyos sa araw nito ni Santo Padre Pio. Sandali po tayong tumahimik at magnilay. Magsitayo po ang lahat. Panalangin ng bayan, naalala natin ang pagkahabag ni Jesus sa babaeng nakikiapid. Tumawag tayo sa Kanya sa ating panalangin, nakatitiyak na tayo rin ay Kanyang kahahabagan. Ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga napalayo sa Diyos dahil sa kasalanan, naway makaranas ng mapagmahal na habag ng tagapagligtas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Atin nawang iwasan ang paghatol sa iba at sa halip ay tingnan ang ating sariling buhay sa mata ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga may mabibigat na pasaning dala ng kahirapan at alalahanin, naway maunawaan na hindi sila iniwan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nagdurusa dahil sa maling hatol, naway patatagin ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga yumao, naway makatagpo ng kaligayahan at kapayapaan sa mga bisig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming maging mapagpatawad sa mga taong hindi maganda ang pakikitungo sa amin. Maipakita nawa namin sa kanila ang habag na pinakita ng iyong anak na si Jesus sa babaeng nahuling nakikiapid
Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa mga may panghandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Ama naming lumikha, kaming gaganap sa banal na paghahain ay buong galak nawang makaharap na may kadalisayang angkin, upang ang bunga ng aming pagtitiis ay maipamalas namin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat, na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihan sa krus na tinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ang mga tao. Sa krus nagtagumpay ang ipinangakong Kristo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa mulaan. Sa kilay ay nagpalakad at nakiramay sa langit. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin.
Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas, at magbabalik sa wakas para mayag sa lahat. Amang ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, ni Santo Padre Pio, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Mapasa
Hinihiling namin kami iadyas sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang atin pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Gayon din para sa mga pangangailangan ng mga matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Marami pong salamat sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa piging ng iyong pagpapala, ay pamalagin mo nawang nitong walang hilig na masama, at sa gayoy maliksi naming masundan ang yapak ng halimbawa ni Jesucristo, ang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala. Sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa inyo pong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakiingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita dito sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available po sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio noong siya ay nabubuhay pa. Nawa maging daan ang ating mga healing bundles sa pagkakamit ng kagalingang nagmumula sa Diyos. Ikatlo, bahagi po ng ating mga pangkwaresmang gawain, mayroon po tayong pagdarasal ng Estasyon ng Cruz tuwing araw ng Biyernes sa ikatlo ng hapon. Ang mga aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ikaapat,
Ngayon pong araw, March 23, ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras po ng ating healing masses at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay ngayon, 9:00 ng umaga at mamaya po uli, 5:00 ng hapon. Kayo po at ang inyong mga may sakit ay malugod po naming inaanyayahan. Kaugnay po nito, simula po kanina hanggang mamaya, 3:00 ng hapon, patuloy po nating ipinagkakaloob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling and direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, feeding program, dental at eye check-up, gayon din ng acupuncture. Layunin nating magkaroon ng pangkahalatang kagalingan, lalo tigit ang mga kapatid nating mahihirap at mga kapuspalad. Sa mga lubos po na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay tutungo sa ating registration counter sa Divine Mercy Sanctuary. At gayon din, simula po sa araw na ito, March 23, sa tulong ng Blessed Diagnostic Laboratory at PhilHealth Yakap, magkakaroon na rin po tayo ng libreng blood tests, kabilang po dito ang blood sugar, cholesterol at creatinine. Para po sa ilang mga detalye at gayon din sa pagpapalista, lalapit po muli kayo sa registration counter, hahanapin po ninyo si Miss Bernadette, dadalhin po ninyo ang inyong PhilHealth ID o anumang government-issued ID. 5, inaanyayahan po ang lahat na nagnanais na maging kasapi ng Cofradia de Santo Padre Pio. Ito po ay isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at pagdedebosyon sa atin pong Santo Patron. Kayo po ay makikipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. 6, sa darating na pong linggo ay simula na ng mga mahal na araw. Mayroon po tayong mga pagbabasbas ng palaspas sa lahat ng misa. Ang hanay po ng ating mga gawain ay matutunghayan po natin sa mga tarpaulins sa paligid ng pambansang dambana at gayon din po sa ating Facebook page. Ang lahat po ay inaanyayahang makiisa. 7, inaanyayahan po ang lahat na makiisa at maglakbay sa daan ng krus ni Jesus sa paraan ng pagtatanghal sa paunguna ng atin pong mga kabataan sa April 1, Miyerkules Santo sa ganap na 4 ng hapon. Tayo po ay magtitipon-tipon sa atin pong main ark. Halina at samahan si Jesus sa kanyang paglalakbay sa daan ng Kalbaryo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Welcome po sa Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Kanina po ay nabanggit ng Archbishop Gilbert na 1 taon na. 1 taon na po na in-extend ng Pambansang Dambana ang mga charity works dito sa Parish and National Shrine of St. Padre Pio. Bukod po kasi sa scholar ni Pio na matagal na nating na-i-launch at yung mga tulong sa mga archdioceses, parishes, seminaryo at iba pang mga institusyon na lumalapit sa atin para sa pagkakawanggawa at mga individual na nangangailangan ng tulong, pinalawak po natin ito para maging mas holistic yung ating pagtulong bilang tanda ng pagsasakatuparan ng misyon ng Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Naging posible po ang lahat ng iyan. Una, dahil sa biyaya ng Diyos. At pangalawa, dahil sa inyong lahat na naging bukas ang puso para tumulong sa napakagandang gawaing ito. Kaya nga po, ang tugon natin dyan ay walang iba kundi pasasalamat. Salamat sa inyong lahat na hindi nagsasawang tumulong para maging daluyan ng biyaya, ng habag at awa ng Diyos para sa ating mga nangangailangang kapatid. Kaya sa diwa po ng pasasalamat, patuloy tayong nagpapahatid ng ating gratitude sa mga sumusubaybay sa ating FB page, sa mga nakaisa sa pagdiriwang ngayong oras na ito para sa inyong mga alay at handog na intensyon, sa lahat po ng servers na naglingkod sa ating banal na misa at yung mga naging bahagi ng aktibidad natin every 23rd kung saan
ginagawa natin ang extended charity works katulad po ng Alert, headed by Sister Liza Balita, Diabetes Philippines Batangas Chapter, Volunteer Doctors, Nurses and Lawyers, St. Thomas More Association of Lawyers and Transformation, headed by Attorney Ramel Muria, Volunteer Social Workers, headed by Ms. Annie Mendoza, Archdiocese of Lipa of Family and Life, headed by Mr. Dennis and Mrs. Porcia Orencia, Philippine Mental Health Association, nandyan po ang kanilang president ng Philippine Mental Health Association, Lipa Chapter, bilang pakikiisa sa gawaing ito. Dr. Jimbo Plata, Dr. Lea Mercado, and other volunteer dentists. Optic Outlet Corporation, headed by Dr. Girly Luna, Mr. Hipolito and Mrs. Myla Iran, Certified Acupuncturist, Blesses Diagnostic Laboratory, Volunteered BHW of Barangay San Pedro, Confraternity of St. Padre Pio, NSPP Youth, and Scholar ni Pio. Sa ating pong mga donors and sponsors para sa ating charity work, Mr. Marcelino Valencia, Miss Macy Artiliaga and family, Mrs. Narcisa Valencia and family, Mr. Vic and Dr. Marie Manalo and family, Miss Jean Gaspar, Mr. Rexner and Mrs. Hannah Marasigan para sa mga eyeglasses, Miss Gigi Alindugan, Stethoscope and BP, and Adamson University para po sa feeding. Sa ating mga nakatulong na pari, Father Glenn Cantos, Father Paul and Father Jen, at sa namuno ng ating pagdiriwang na laging sumusuporta sa atin, palakpakan pa natin Most Reverend Gilbert A. Garcera. Marami pong salamat. Para naman po sa mga nagnanais mag-alay ng bulaklak sa ating patrong Santo Padre Pio, available po ang mga rosas sa may extension ng ating main church. Kulay puti ay simbolo ng ating mga pasasalamat sa Diyos sa lahat ng mga biyayang ating tinatanggap, at ang kulay pula naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Maaari niyo po itong ialay mamaya pagkatapos ng liturhiya ng pagpapagaling. Marami pong salamat. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin at pagpalaing kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pagalis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Bawat galing gamitin sa paglinang, laging damhin kung may naghihirap. Maaari po muna tayong magsiupo.